bibigay na lessons ay tungkol po muna sa ating kaalaman sa ating mga computer parts. Karamihan po kasi sa atin ay marunong magsabi at gumawa ng mga bagay-bagay sa computer pero hindi po nila alam kung ano ang tunay na tama at tamang tawag po soon. So, yun po ay ating una. So, let's start po. Umpisahan po natin ang ating lesson sa computer hardware. So, yun po yung ating focus ngayon, computer hardware. Kukuha po tayo ng isang system unit at pakita ko po sa inyo ang laman ng system unit. Dali po. Yo! Ano po tayo dito? Yan. So, ito po ang system unit. Ang system unit natin, ito po ang tinatawag nating system unit. Ito, system unit. Ang tawag po dito ay system unit. Ang karamihan po ang mga estudyante, pag nakakita ng ganito, ang babanggitin po nila agad ay CPU. Ay, anong CPU mo? Anong computer mo? So, CPU po. Oo po, CPU to. Ang CPU po kasi ay Central Processing Unit. So, pag sinabi po natin Central Processing Unit, also known as CPU, ito po yung nasa loob lamang. Isa lamang po itong part na nasa loob ng tinatawag nating unit. So, ito po, ang tawag po dito, system unit. Depende po yan sa model. Meron pong HP, meron Lenovo, meron IBM, marami po, na Dell, marami po yan. So, ang CPU ay nasa loob po mismo ng computer. So, karamihan po dyan. So, tawag po sa likod nito, ito yung tinatawag natin back panel. So, makikita po natin sa back panel, may mga slot po na naririyan. Audio, USB, HDMI. So, yan po, VGA, PS2 port. So, yan po. Yan. So, ito po yung ito po yung back panel. Dito nilalagay, dito connect po yung monitor, mouse, keyboard. So, ito po dalawa, yung old model na kung tawagin ay serial type. Ito po yung bilog pa siya. Pero ngayon, madalang na po kasi yung bilog. So, buksan po natin siya. Pag binuksan natin siya, makikita natin yung loob. So, yung loob po niyan, ito yung loob. Yan. So, yung loob. So, yung loob, nandito yung ating yung CPU. Nasa loob po niyan. Nasa loob ng motherboard. Kaya hindi po pwedeng sabihin, ito CPU. Ito po, ang tawag po dito ay system unit. Okay, isa-isahin po natin yan. So, meron po dito, usually makikita po natin dito ay hard disk. So, yan. So, nasa loob po niya ang hard disk. Yan. So, ito po yung bagong mga hard disk natin. Ito ang HDD, kung tawagin po natin. HDD, hard disk drive. So, makikita po anong model, ilang GB siya, anong model niya, ilan yung capacity niya, nandito po lahat yun. So, makikita po niyo dito sa kanyang slot, kung anong klaseng type of slot po yan. Ayan, makikita niyo po yan. 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 So, ito po ang SATA. Dati po kasi ng luma, hindi siya SATA. Ito mga parallel lang, diretso. Ngayon po karamihan SATA na. So, ito po yung HDD niya. Tapos, sa loob po niya, meron, of course, RAM. So, ito po yung RAM. Sa RAM, makikita po natin dyan. May mga model din dyan. Kung ilang GB po yan. Yan. Yan po yung RAM. And then, sa loob po, hindi ko na kailangan baklasin. Ito po yung loob. Yung nasa ibabaw po nito, ay tinatawag nating heatsink. So, kailangan po siya may heatsink. Usually po, ang heatsink, aluminum. So, ito po yung nasa ibabaw ng CPU. So, yung CPU po natin, tapos, heatsink. Para po nasisync niya yung init ng CPU, hindi naghahang yung computer. So, sa loob po nun, meron din tawag na paste. Yung tawag po din na thermal paste. Hindi ko na po kailangan tanggalin at para po. Sa loob po niyan, para pong lahat ng gamit niyan, lahat ng gadget may baterya. May baterya din po tayo dito. Okay. So, lithium battery naman po siya. Lithium battery. Yung lithium battery na yan, usually po yan, 3 volts lang. Para po to supply our time and date. So, para pag ma-reset natin. Kasi pag walang baterya, usually po, hindi tama yung time and date. So, yan po, dapat ang alam niyo sa loob. Tapos po, common, may power supply.
Power supply po yan, nilalagyan ng power. Tapos yung loob, of course, yun po yung motherboard. So, ang motherboard po natin, depende po yan. Ha? Ang processor, may kanya-kanyang slot sa motherboard. So, hindi kayo basta-basta bibili ng motherboard nang hindi tugma yung processor niya. So, meron po yung kaupo lang slot size. So, kung Intel Core i5, Core i7, Core i3, Intel Core 2 Duo, so yung mga AMD, so depende po yan sa motherboard. At ang power supply din po, depende rin sa unit na kukunin mo. Usually po, mga ganitong maliliit, ang power supply po niya maliit lang. Yan. So pag kumpleto po ang ating loob ng motherboard, at wala namang problema, so yun po, maaayos na natin yun. So dapat familiar po tayo kung ano ba ang tawag sa dito, tawag dyan. Minsan po kasi, sa sobrang gamit, tagal ng gamit, nadudumihan ito. Pag nadumihan ito, hindi na-andar yung computer. So, tutunog po siya. Pag tumunog po yan, natanggalin mo lang yan, linisin mo lang ng konti yung pinakangipin yan, lagyan mo pambura, salpak mo uli. Hindi po kayo magkakamali kasi meron siyang pin. Meron siyang pin dito. Meron siyang palatandaan kung tama po ba yung inyong slot. Depende po yan. Meron po tayong tinatawag na may iba't ibang size din po yan. No? DDR1, DDR2, DDR3, DDR. Tanongin niyo po kung ano yung depende sa motherboard. Kung ano po yung motherboard niyo, yun yung memory niyo. Hindi kayo pwedeng bumili. Kaya pag bibili po kayo ng RAM, ng memory, ng gusto niyo dagdagan, from 4GB gawin niyo 8GB, tingnan niyo kung anong slot size nung inyong nung motherboard. Kung ito po ay pang DDR3, pang DDR2 o luma pa, Intel Core 2 Duo. So, tapos po yung hard disk, siyempre, tingnan nyo kung ilang GB. So, ano po ba lalagay nyo OS? Usually, pag Windows 10. Later on po, tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Windows 10 at Windows 7. So, yan po, must be familiar. Of course, yung usual common, keyboard, mouse. Common naman po yun. Alam naman po natin yung monitor. Ang importante po talaga sa lahat, yung mga hardware. Tamang tawag. Ano ba yung BGA? So, yung BGA po, yung nilalagay na connector sa monitor to system unit. Kuha akong sample. Ilang sample. Yun po yung yung kulay, usually kulay blue. So yung nilalagay dun sa BGA siya, kung tawagin BGA. So yun po yung nilalagay sa monitor sa system unit. Tapos pag kumpleto po yan, so at tas nagbukas tayo, so that is the time na papasok na po yung ating tinatawag nating installation software. So, yun po, bago po tayo mag-installation ng software, dapat alam niyo yung pamilya sa hardware. Very important po na alam niyo yung hindi po pwedeng marunong ka lang. Kailangan talaga familiar ka dun sa hardware niya. Baka mamaya install ka ng Windows 10 tapos ang hardware mo, ang HDD mo mababa, GB, tapos ang RAM mo 1 GB lang. So hindi ka pwedeng mag-install ng mataas na software, kailangan mababang software lang. Hindi naman applicable na ang mababang software. Kung sabihin mo Windows XP o Windows 7. Windows 7 medyo mataas pero hindi na masyadong gamit ang Windows 7. Windows 10. Pag Windows 10, dapat 4 GB ang inyong RAM. Ang hard disk mo at least 250 o 350 GB para smooth na yung galaw nung Yung 350, 4GB, mahirap na sa Windows 10 kasi pag nagka-internet na yan, babagal na. Dadami na ng applications. So, depende po yan. So, dapat kasi familiar kayo. Ma-laptop po yan, ma-desktop. Lalo pag laptop, minsan kasi maraming binibentang laptop, hindi tinitingnan kung ano yung system requirements ng bawat software. Install na lang. Install. Napakadami ko pong ginawang laptop na they upgrade to Windows 11. Binali ko po sa Windows 10. Alam niyo po kung bakit Windows 10 ko. Kasi binili po nila ng Windows 10 sa sobrang excited maging Windows 11, in-upgrade nila. Kasi yung Windows ang 11 po, upgradable yan over the internet. Kinlik, alam mo nila matulit. Ayun po, yung pinangako nila, alam nilang matulin, bumagal. So kaya po binali ko sa Windows 10. So napakarami pong insidenteng ganyan. So very aware po dapat kayo. Familiar kayo sa hardware niya, no? Ano yung RAM, ano yung HDD, ano yung monitor sa monitor. So depende yan sa graphics, no? Depende po yan. So yun po ang aking advice sa mga gustong matuto ng computer repairs.
So, unang-una, the first thing ay dapat marunong kayo sa hardware, familiar kayo sa hardware. Kapag hindi ka familiar sa hardware, kahit anong galing mo sa software, wala din. Kasi kung magkaroon ng problema, di mo na magagamit. Kung marunong ka po at familiar ka sa hardware, magka-problema man in the middle of your programming, madali mong ma-repair. Okay po? Sige po. Next video po ay yung ating installation of operating system, Windows 10, Windows 7, or Windows 10. Turuan ko po kayo kung paano gumawa ng installer. Maraming salamat po. Bye-bye. Ito pala